Hello everyone! Welcome back to my channel. And yes, today, galing ako sa labas actually. At medyo mainit na dito sa Karachi. Pero hindi pa ganun kainit compare sa talagang summer na. So for today's video, ay pag-uusapan natin ang mga dahilan kung bakit nasabi ko na pwede mong pagsisihan o pagsisisihan mo ang pagpunta dito sa Pakistan o pagtira dito sa Pakistan. Pero bago ako magpatuloy, ay nais ko lamang liwanagin na hindi lahat ng nagiging buhay ng mga Filipinang pumupunta o nag-aasawa ng isang Pakistani ay may pare-parehong sitwasyon sa buhay. Ang isang halimbawa ng pagkakaiba ng ating sitwasyon sa buhay ay ang ating mga daliri. Oo nga't nasa iisang kamay ito, subalit may iba't iba itong sizes o katayuan. Eto na nga. Dahil nga sa halimbawang yan ay gusto ko lamang ipaliwanag na maaaring magkakaiba yung ating magiging sitwasyon kapag nag-asawa ka ng isang Pakistani at tuluyan ng nag-for good o tumira o mamuhay dito sa Pakistan habang buhay. Subalit sa dahilang dapat nakatira nga ako dito sa Pakistan at marami na rin akong naging experiences o nakikitang mga sitwasyon ng mga Pinay na nakapag-asawa ng Pakistani dito sa Pakistan ay nais kong mag-share ng ilang informasyon na maaaring makatulong sa inyo para magdesisyon kung dapat ka bang tumira dito sa Pakistan o hindi. At ano ba ang mga dahilan kung bakit nasabi ko na maaari mong pagsisihan ang pagtira dito sa Pakistan. Wala namang masama na tumira dito sa Pakistan, lalong-lalo na kung ang mapapangasawa mo ay may sapat na pera o kinikita. Lalo na kung may sarili kayong tahanan. Hindi istrikto o seloso ang iyong asawa, lalo na kung hindi naman high standard of living ang gusto mo. Pero kung may kakayanan naman ang asawa mo o mapapangasawan mo na ibigay sa iyo ang high standard of living o ang mga pangangailangan mo pagdating sa financial, emotional, and mental. Kapag lahat yan ay kayang ibigay sa iyo ng iyong asawa kahit pa nga hindi naman kayo ganun kayaman, ay tiyak na wala kang magiging problema o hindi mo pagsisisihan ang pagtira dito sa Pakistan for life. Lalo na nga kung ikaw ay introverted o yung klase ng babae na hindi naman mahilig sa mga parties, paglabas at pakikipagkaibigan. Ito naman ang mga dahilan kung bakit maaari mong pagsisihan ang pagtira dito sa Pakistan. At syempre, una sa lahat ay ang kakayanan o status ng iyong mapapangasawa o ng iyong asawa pagdating sa pera. Hindi naman dahil tayo ay mukhang pera, pero in reality o sa realidad ng buhay, mahirap maging masaya at magkaroon ng peace o kapayapaan sa buhay kung kulang o wala kang pera. Lalo na kung wala kang sariling pera at pinagkakakitaan. Dahil kung wala kang pera, paano ka mabubuhay? Paano mo mabibili ang gusto mo? Kahit man lamang doon sa simpleng pagkain na gusto mo. Lalo na't napakahirap ng mga pagkain Pinoy dito sa Pakistan. Kapag nag-crave ka at wala kang pera, anong gagawin mo? Lalo na kung may mga anak ka pa na talaga namang kailangan mo pang ibigay sa kanila yung mga pagkain gusto nila. Kaya napakahirap kapag ang naging asawa o napangasawa mo ay walang sapat na kinikita o walang pera at lalo na kung wala kang sariling pera. At may mga asawa rin na maaring may pera, lalong-lalo na yung mga nasa abroad, pero maaring hindi sa'yo nakadiretso o hindi sa'yo ipapadala yung pera, maaring sa mga in-laws mo. Sila yung maghahawak, sila ang magbabudget at magbibigay nilang sila kung ano ang kailangan mo. Sa kasong ito ay hindi naman lahat pero napakarami ding Pinay na ganito yung nai-experience nila. Napaka-importante na may sarili din tayong pera at sariling kita. Nga lang mahirap sa isang babae o napakaraming babae dito ang hindi basta-basta nakakapagtrabaho. Lalo na kapag ang mga asawa ay hindi basta-basta pumapayag na sila ay magtrabaho. Kaya naman ay maliliit pa yung kanilang mga anak dahil wala naman talagang mag-aalaga sa kanila at kailangan talaga na sila ay bantayan. Ang isa pang dahilan ay yung mga asawa na medyo mataas yung pride. Hindi basta-basta pinapayagan ang mga asawa nila na magtrabaho bilang isang domestic helper. Nga, ang pagiging domestic helper ang pinakamabilis at pinakamadaling trabaho dito sa Pakistan at mataas pa nga ang kinikita nila kumpara sa nagtatrabaho professionally. Unless kung very skilled ka professionally. Siyempre, kaya kang bayaran ng isang kumpanya depende sa i-demand mo.
Ang financial status ay isa sa magiging dahilan para pagsisihan mo ang pagpunta dito sa Pakistan. Ang pangalawa ay ang kung ititira ka ng mapapangasawa mo o asawa mo kasama ang mga in-laws. Kahit pa nga sabihin natin na may iba't ibang klase naman ng in-laws, pero dito kasi sa Pakistan, may iba man yung lahi katulad natin o kalahi man nila, iisa lang o may isang napaka-common situation o issue pagdating sa family matters dito sa Pakistan, at yan ay ang living with in-laws. Ito ang isa sa very complicated situation sa pagsasama ng isang mag-asawa. So it is very common or normal setup of living here in Pakistan. At parang sanay na naman sila kahit pa nga napakaraming problema, pero para sa atin kasing iba yung lahi at hindi tayo sanay sa ganitong sitwasyon ay napakalaking adjustment at napakalaking challenge para sa atin na mapasama tayo sa ating mga in-laws. Dahil napakarami talagang challenges na pwede mong harapin pagdating sa pananalita, pagkain, pananamit, lifestyle, etc. Maaaring dumating ka na doon sa point na talagang madedepress o magkakaroon ka na ng disappointment sa buhay o sa desisyon na ginawa mo sa pagtira dito sa Pakistan. Pangatlo ay pagdating sa asawa o sa mapapangasawa mo. Maaari kasing magbago ang isang tao kapag siya ay nasa ibang lugar compare sa sarili niya mismong lugar. Maaaring hindi strikto, hindi seloso, may paninindigan at nakikinig sa iyo ang asawa mo kapag nasa ibang bansa pa lamang kayo. Balit ang mga ugaling ito ay maaaring magbago kapag siya ay nasa sarili na niyang bansa. Sad to say, pero napakaraming ganitong sitwasyon na kapag bumabalik na sila dito sa kanilang bansa ay nag-iiba na yung kanilang pag-uugali. At maaaring marami ng bagay na magpapasakit ng iyong kalooban at malaki ang pagbabago kesa noong nasa ibang bansa pa kayo. Sa kabilang banda, case-to-case basis kasi yan. Depende yan sa sitwasyon o sa magiging sitwasyon nyo dito sa Pakistan. Hindi nga, kung dati kayo lang, walang mga kasamang in-laws o walang kasamang ibang tao, natural na iba yung magiging setup o sitwasyon nyo bilang mag-asawa. Pero kapag kasi may mga iba ng tao, lalong-lalo na kung may mga in-laws o kapamilya niya, mag-iiba na talaga yan kasi hindi lang ikaw yung mag-a-adjust, kundi pati na rin siya ay mag-a-adjust para sa kanyang pamilya at para sa iyo mismo. At dahil nga sa mga adjustments na yan, challenges, at complications between you and his family, and him with his family, and him with you, ay nagkakaroon talaga ng malaking problema. Kapag bago pa nga lamang tayo sa ganitong sitwasyon at hindi tayo sanay, lalo na kung iba yung ating paniniwala at kultura sa pamumuhay o lifestyle natin, at talaga namang ibang-iba kumpara sa lifestyle ng Pakistan, ay talagang masashock ka o magkakaroon ka ng depression, stressing life, at higit sa lahat ay madidismaya ka talaga. Kasi nga ibang-iba talaga yung lifestyle, kultura o klase ng pamumuhay nila dito sa Pakistan, lalong-lalo na pagdating sa family settings o family relationship. At sa ganitong sitwasyon o pagkakataon ay napakahalaga ng atensyon, respeto, pagmamahal, pangunawa at pagpapahalaga ng ating asawa. Pero kung wala yan sa ating asawa at sa ating mapapangasawa, ay talagang pagsisisihan mo ang pagtira at pagpunta dito sa Pakistan. Diyan lamang para sa araw na ito at huwag niyong kalimutang mag-subscribe, like, share, and click the notification bell so that you will be notified for the next video that I am going to upload. Thank you so much and have a great day everyone. See you on my next video. Bye for now.